Blessed Sunday po, Sunday morning sa ating lahat. Kumustahin natin ang bawat isa. Malamig pa rin ang paligid. Kaya medyo mga inuubo po tayo. I thank God dahil since Tuesday yata inuubo ako at sinisipon. So medyo malalim ang aking pangalita. Praying na hindi ako ubuhin masyado. So let us pray po as we begin sa message na ito. Muli, Panginoon namin na nagtuturo, nangungusap at nagpapahayag. Kami ay may kahandaan ngayong umagang ito na makinig sa iyo. Aming hiling, Panginoon, na ang banal na Espiritu ay patuloy na kumilos sa aming puso, buksan ang aming isipan at paliwanagin ang aming kaunawaan upang matanggap po namin ang katotohanan ng iyong salita ngayong umagang ito. Gabayan niyo po ang pagpapahayag nito at matanggap namin ito ng buong puso na magbibigay sa amin ng katatagan sa buhay na ito. Salamat, Panginoon. Ito po ang hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ngayong araw po na ito, nagpapatuloy tayo sa ating Bible Emphasis Month na may temang Seeking the Bible for what it's worth. Sa nagdaang 2 linggo, hinikayat po tayo ng salita ng Diyos na basahin, pag-aralan at isabuhay ang nilalaman ng ating Biblia. Ginagawa naman po natin ito, pero sa pamagitan po nitong team na ito, hindi lamang po tayo basta nagbabasa. We are seeking the Bible. O sinasaliksik natin ng Biblia. Sa kung ano ba ang halaga nito? Bakit ba natin ito marapat na basahin, pag-aralan at isabuhay? So, yun nga po, dahil may halaga po ang Biblia, ang kahalagahan po nito ay the Word of God, the Bible, is living and powerful. Gayun din naman, nagbibigay ito ng lakas at tapang sa mga nagsasaliksik nito upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Ngayong umaga naman, atin pong pag-aaralan ang isa pang mahalagang katangian ng Biblia. Ayon sa Psalm 119:105. Briefly tayo. Isang linya lang naman po ito, ngunit basahin po natin. Salita ng Panginoon, ang sabi po dito, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Pwede ng Panginoon sa kanyang salita. Sige po, upo na po tayo. So alam niyo po, alam po yan ng mga nag-aaral ng salita ng Panginoon. When studying a text, mahalaga na alam natin ang purpose kung bakit naisulat yung pinanggalingan ng text na iyon para hindi po tayo maliligaw sa interpretation. So kung ano po yung text na ating pinag-aaralan, dapat alam po natin saan galing yon. Yun ba ay galing sa Revelation? Yun ba ay galing sa New Testament? Yun ba ay galing sa Old Testament? Kasi doon po nakapaloob yung pag-interpret natin sa text na yon. Halimbawa po, dito sa text natin, sa Psalm 119:105, maganda po na alam natin, halimbawa kung sino ang nag-compose nito, para alam din natin ano ang nag-udyok sa kanya na isulat ito. Kasi kung ano yung nag-udyok sa kanya na isulat iyon, yun yung sasabihin niya. Yun yung purpose niya, bakit niya isinusulat ito. So, kapag nalaman po natin iyon at na pag-aralan natin iyon, magiging madali para sa atin na unawain at i-interpret yung sinasabi dun sa text na iyon. However, dito po sa Psalm na ito, 119, medyo challenging po ang pagbibigay ng background ng purpose nito dahil unknown o hindi tiyak kung sino ang composer nito. Ngunit, gayon pa man, kung masusi nating babasahin at pag-aaralan ang Psalm 119, may madidiscover tayo. Madidiscover po natin na ang may akda nito ay may mataas na pagpapahalaga at paghanga sa salita ng Diyos. Bakit pa natin masasabi yon?
Kasi po, ang Psalm 119 ay mayroong 176 verses. Kaya ganun karami, kaya itinuturing po ito na longest psalm at chapter sa Biblia. And sa 176 verses po na iyon, halos lahat iyon, you can test it, you can try it. Halos lahat ng iyon, mga verses na iyon, ay may kinalaman o tumutukoy sa salita ng Diyos na usually ay pagbibigay ng papuri, parangal, at mataas na paggalang dito. Tingnan po natin. Halimbawa, dito po sa Psalm 119, 105 to 112. So you may check it din po sa inyong Bible. So ang sabi po dito, sa verse 5, your word, so ito yung salita ng Panginoon, is a lamp to my feet and a light to my path. Then the next verse, I have sworn an oath and confirmed it to keep your righteous rules. Tumutukoy sa salita ng Panginoon. And then sa next verse, I am severely afflicted. Give me life, O Lord, according to your word. Tumutukoy pa rin sa salita ng Diyos. And sa next naman, accept my free will offerings of praise, O Lord, and teach me your rules. About the word of God again. I hold my life in my hand continually, but I do not forget your law. The wicked have laid a snare for me, but I do not stay away from your precepts. Yung precepts is about the word of God pa rin. Your testimonies, this is the word of God, are my heritage forever, for they are the joy of my heart. I incline my heart to perform your statutes. For the word of God again, forever to the end. And if you continue to read it again, you can always see sa bawat verse na ito ang tungkol o mga patungkol sa salita ng Panginoon. And we are talking about 176 verses sa iba't ibang pamamaraan, sa iba't ibang paparangal na gawa ng author na ito na tukuyin ang salita ng Panginoon. Kaya po, kung tutuisin, ang Psalm 119 ay mistulang isang treasure chest. Ito ay puno ng mga katotohanan at halaga ng salita ng Diyos. Sa isang buwan, tayo po ay binigyan ng halaga, ng treasure from the Word of God. At ilan lamang po yung natuklasan at napag-aralan natin. But kung bibigyan po natin ng pagkakataon, ng panahon, na babasahin ang mahabang psalm na ito o chapter na ito, you can see and you can discover the wonderful world treasure of the Word of God. So, sa katotohanan po na nilalaman ng 100, meron pa nga pong nag-suggest na sa 176 na ito, kung babasahin mo lang ito, isang verse per day, saglit lang po iyon, and babasahin mo, kung tuloy-tuloy na pagbabasa ito, sa isang taon, 2 ulit po natin nakuha ang kayamanan ng psalm na ito. For example, you are waiting sa pila and baka ma-remind tayo ng Panginoon, buksan mo nga yung 119, nasa ano ba ako? Sa chapter 10, verse 10. Then just read it and you can read it sa 10 seconds lang. O bago ka pa tawagin nung cashier sa Jollibee, sa McDo, nabasa mo na yung isang verse doon. Nakakuha ka na ng kayamanan. Pag muni-munihan mo na lang yun habang kumakain o habang whatsoever, nagkakape. Now, dito po sa 119, 105, ito po ang isang treasure na pag bubulay-bulayan natin. At ano po yung treasure na yon?
That treasure is the Word of God, enlightens our way and guides our walk on the right path. Napakagandang kayamanan po ito na mapaiingatan natin sa ating puso. So maliban po sa ang salita ng Diyos ay living at powerful, na nagpapalakas at nag-empower sa atin, ito rin po ay nagbibigay liwanag sa ating daan at gumagabay sa atin habang tinatahak natin ang tamang landas. Hindi lamang po tayo naglalakbay sa buhay, naglalakbay po tayo sa tamang landas. Ngunit ano nga po ba ang ibig sabihin natin? So way at path na siyang ini-enlighten at ginagabayan ng Word of God. Kasi hindi naman po lahat ng way or path ay mayroong gabay ng Panginoon. Kasi ito po ang sabi pero bago po natin sagutin yan, meron muna po akong tatanungin sa inyo. Para at least meron po tayong idea, ano ba ang pananaw ng tao sa way o way of life na ito? So ang tanong ko po is, sa palagay po ninyo, anong kanta ang pinakadelikadong kantahin para sa mga Pilipino? Trivia. Itinuturing itong delikado dahil marami na ang napahamak matapos kantahin ang awit na ito, lalo na sa mga videoke house. O meron naririnig na ako. O, yun ay walang iba kundi ang kanta ni Frank Sinatra na My Way. Ano ba ang nilalaman ng mensahe na ito? Tingnan nga po natin. Ang sabi po sa unang bahagi ng lyrics, pwede nating basahin lahat kaya medyo mahaba. At least magwala na tayo idea. Ang sabi po dito sa unang verse ng lyrics, and now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Baka ma-LSS na kayo, ha? Then sa ending ng song, ang sabi po niya, panghuli na, for what is a man, what has he got? If not himself, then he has not. To say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Bang! Kung ating susuriin po, i-check natin buong lyrics na ito. Ang buong lyrics po ng kanta, mapapansin na ang ibig sabihin ng may akda, ng my way, ay ang kanyang philosophy of life. Di po ba? Para sa kanya, kung ano ang kanyang paniniwala, iyon ang kanyang isa sa buhay. Walang sino man ang maaring magdikta o makapigil sa kanyang nais at dapat gawin. At kahit nga mayroon pa siyang ilang regrets that are too few to mention, ayon sa kanya, he just did what he had to do his way. Sa palagay ninyo mga kapatid, na i-reflect ba ng lyrics ng kantang ito ang pangunawa ng tao sa way of life? Mukhang iyon nga ang pangunawa ng maraming tao tungkol sa way of life. Nagagawin niya ang gusto niyang gawin at walang anuman o sinuman ang makapagpapabago nito dahil, ang sabi nga ng isa pang singer, it's my life. It's now or never. I'm gonna live my life forever. I just want to live while I'm alive. It's my life. O kaya naman ang sinasabi ng isang sikat na brand ng sapatos, just do it. Just buy it. Just do it. Kapag nag-e-enjoy ka naman, why not do it? Just do it. Pero mga kapatid, i-reflect po natin kung ganito nga ang pananaw ng tao sa way of life. Delikado itong maging philosophy of life ng isang tao. Dahil malinaw ang babala ng salita ng Diyos sa Proverbs 14:12. Ano po ang sabi ng salita ng Panginoon doon?
There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Paniwalang-paniwala siya. Convict na convict siya that this is the right way. This is the right thing to do. And I will do it my way. Pero mahal kong kapatid sa Panginoon, paano kung ang mga ginagawa mo ngayon, dahil ginagawa mo ito in your own way, sa huli pala ay patungo sa kapahamakan? Ano ang pinakamainam na adjustment o pagbabago na dapat gawin? We have to seek the Bible for what it's worth. Dahil habang binabasa natin ang Biblia at taimtim nating pinagninilayan ito sa araw-araw, nagbibigay ito sa atin ng enlightenment, ng kaliwanagan ng pananaw at pag-unawa, upang hindi na tayo makabuo ng mga filosofiya sa buhay na akala natin okay lang naman. Okay naman ang pamilya ko, we are doing well. Pero sa bandang huli pala, ay makapagpapahamak sa atin. Iyon po ay dahil ang way of life na tinutukoy ng author sa kabuuan ng Psalm ay ang moral quality ng karakter ng isang tao at ang orientation niya sa buhay. That is probably ganun na lang kataas ang paghanga ng author na ito sa Word of God. Dahil gusto niya that this moral quality ng kanyang karakter ay ma-develop at yung kanyang orientation ay magabayan. Ito ay magmumula sa salita ng Panginoon. Kapag ang isang tao ay regular na nagsasaliksik ng Biblia at binibigyang halaga ang salita ng Diyos, unti-unti niyang madidiscover na mas nagre-reflect na sa kanyang buhay ang mga katangian ng Diyos na kanyang natutuklasan sa kanyang pagbabasa at pag-aaral nito. Alam niyo po, maraming mga sinasabing magagandang filosofiya sa mundong ito, pero kung uusisain natin, it doesn't reflect the character of God, of who God really is. Halimbawa po, ang sinasabi ng Biblia sa Proverbs 11:1, kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. So kapag na-encounter natin itong salita ng Diyos na ito, makikita natin na ipinapakita ng talatang ito na ang dishonesty at panlalamang ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos, bagkus ay kasuklam-suklam pa nga. Siguro mayroong mga tao na parabang he feels powerful kapag meron siyang na papaniwala kahit gagamit siya ng mga mabulaklak na salita na hindi naman nagsasabi ng katotohanan. So may isip po natin. Halimbawa, tataka tayo, bakit mali-maleta na nga ang dinideliver na pera. Pero bakit parang gusto pa ng mas marami? Di po ba? Yung bakit may mga government officials na corrupted by greediness. Hindi lang naman dito sa bansa natin, kundi maging sa ibang panig ng mundo. Then marirealize natin, hindi pa sila naliliwanagan ng salita ng Diyos na gaya ng sinasabi nito. Kung kaya, nagagawa pa rin nilang makapandaya ng kapwa nila na para bang di sila nakakaramdam ng takot. Ngunit, mga kapatid, para sa isang taong nagsasaliksik at nagpapahalaga sa salita ng Diyos, ang mga gawaing may pandaraya para sa pansariling kapakanan ay hindi na nagiging katanggap-tanggap sa kanyang pamumuhay. Alam niyo po, mayroong isang mayor, kilala niyo naman na iyon, kung paano niya binago ang kalakaran sa isang syudad. Hindi siya ganoon naging strong hand. Matatag siya, pero in the way he corrected the system. Ang sabi niya, narinig ko sa interview sa kanya,
Okay, hindi na po natin, parang nagbigay siya ng grace. Hindi naman na natin tapatalisikin yung mga mayroong nagawang mali, etc. Basta, this time, gawin na lang ng tama. Di ba? Kasi baka yung tao, ay hindi na lang pala niya talaga nauunawaan o naliliwanagan sa salita ng Panginoon. Kaya ganun siya namumuhay. At wala naman talagang makagagawa na maituwid ang kanyang sarili apart from the enlightenment na nanggagaling sa salita ng Panginoon. At ganun po tayo binabago, inaayos ng salita ng Panginoon, ng liwanag ng salita ng Panginoon, dahil tinutuwid nito ang ating way of life. Sa panghalimbawa, sa patuloy na pagbabasa at pagsisigliksik ng Biblia, sa kalaunan ay madidiscover po natin ng bunga ng Espiritu pala ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So, ang tanong is, do you believe in the Lord Jesus Christ already? Naniniwala ka na ba sa Panginoong Yesus? So you have the Holy Spirit. So when you have the Holy Spirit, ang mindset na natin is, ay dapat maging loving ako. Dapat maging joyful ako. Hindi na po yung anong mindset natin. When the Holy Spirit is already in you, you already have this fruit. You already have these qualities. So ang mindset na natin is, ay loving na pala ako. Ay joyful na pala ako. So when you are becoming so gloomy, ang isipin mo na, I am not, hindi ako ito. Hindi na ako ito. So, I should not be like this. Hindi na ako ito. So, I will continue to be loving. I will continue to be patient. I have self-control na. Kasi burdensome o nakakabigat po sa pamumuhay, yung bang kailangan kong magtiyaga, kailangan kong magpasensya, hindi na po. When the Holy Spirit is already in us, the Holy Spirit has already given us those qualities. Sometimes, itinitrain na lang tayo at ginagabayan ng Holy Spirit para mas lumitaw pa ayon, mas maging obvious sa buhay natin at whatever man yung factor na nagdudulot sa atin upang hindi lumitaw iyon o hindi natin ma-exercise iyon, gagawa ng paraan ng banal na Espiritu iyon. Kaya nga po, kung ang mga katangiang ito na bunga ng pagdating at paggawa ng banal na Espiritu sa ating buhay, ito na po ang mga katangian na pagtutuunan natin ng pansin na makita sa ating way of life. Nagpapakita ba ito ng patience? Nagpapakita ba ito ng self-control? Nagpapakita ba ito ng love? Tandaan po natin mga kapatid, ang salita ng Diyos, His laws, commandments, statutes, rules, and instructions, lahat po ng iyon, different ways, different means na maririnig natin sa salita ng Diyos, nagpapakita po ito kung sino talaga ang Diyos. Hindi po nagbigay ang Diyos ng mga kautusan o mga rules, instructions, just for the sake na makapagbigay niyon. Nagbanggit po siya ng mga panuto dahil isinasalamin nito ang nilalaman ng kanyang puso. Example, when God commanded the 10 Commandments, nagpapakita iyon ng kanyang pagmamahal, ng kung sino siya. God wants His people to learn to love Him with all of their beings. And He wants them to exercise loving other people as well. So when you obey those 10 commandments, iyan ang madidevelop sa iyo. You will love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And when you command the other part of those 10 commandments, you will going to exercise. You will be exercised sa pag-love sa ibang tao din. Hindi ka na magsisinungaling sa kanya, hindi mo na siya pag-isipan ng masama na parang sa isip pa lang ay you want to kill him na.
Then sa iba rin pagkakataon sa salita ng Diyos, nalalaman natin that God's love is steadfast and faithful dahil nababasa natin sa Biblia na kahit rebellious at napakatigas ng ulo ng mga Israelita, hindi niya sila basta iniwan na lang, tuluyang pinabayaan. Nanatili pa rin siyang nagbibigay kaliwanagan sa kanilang pamumuhay. Alam niyo po ang struggle ko talaga. Dahil in my Bible school days, nag-focus ako sa sovereignty of God. That God is all-powerful at He can do talaga according to His will lahat ng bagay. Pero na-develop po sa akin doon ay fear. Takot sa Kanya. Pero yung fear na para bang kahit yung mga bad things, pinaplano na niyang gawin sa akin. That's dangerous din, di po ba? Kasi, para bang, that's not God. He doesn't plan evil things. Although He allows it to happen, but it's not His major or ultimate plan for us. So, when we seek the Bible, we can see God ng kabuuan. God is loving, kaya okay lang na papatawarin niya lang ako sa ginagawa ko ito. But God is not just loving, He is also just. You will read in the Bible kung paano siya nag-discipline sa mga Israelites, kung paano siya nag-discipline sa mga kings, sa mga disciples ng Christ. But you will also read that He's so caring. Ayaw niya na pauwiin na lang sila at mahilo sa daan. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi, pakainin natin sila kasi pag gutom iyan at pupunta, mahihilo pa iyan. So although it's very difficult, He multiplied 2 fish and 5 loaves. Hindi lang iyon para bang showing of His power. It reveals the caring heart of the Father. O kaya, isa pa, kahit na naharap sa napakaraming manatiding banta sa kaharian at sambahayan ni David, wala pa rin nakapagpatinag doon. Napakalaking kingdom ang lumusob sa kanya at mayroon pang sumalit na ilang unfaithful king. Pero nanatiling nakatayo ang kingdom ni David sapagkat nangako ang Diyos sa kanya ng isang kahariang matatag at mananatili magpakailanman. And there is so much more, mga kapatid, to be discovered in the Bible about who God is. Ilang halimbawa lang po ang aking nabanggit. And it's much better, mga kapatid, kung you yourself will discover it. Kaya nga po, we truly need to seek the Bible, the Word of God, for what it's worth. Sapagkat kapag ginawa natin ito, surely it will enlighten our way. Maliban po sa pagbibigay liwanag sa ating daan upang hindi tayo matumba, ang isa pang treasure ng salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos ay gumagabay rin sa atin sa tamang landas upang hindi naman tayo maligaw. So the treasure that is in Psalm 119:105 is the Word of God guide us to walk on the right path at manatili sa daan na iyon, to stay on that course. Muli, ganito ang sinasabi ng may akda, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Dahil sa mapagmahal at tapat na katangian ng Diyos, ang kanyang mga kautusan at mga panuto ay nagbibigay sa atin ng malinaw na gabay tungo sa matuwid na pamumuhay. Hindi po confusion ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Bakit ganito? Nalilito na ako. Ano ba ang aking direction? Hindi po ganun magbigay ng direction ang God sa atin. Probably, nako-confuse tayo. Because baka hindi tayo ganun ka-aware sa salita ng Diyos. O hindi ganun tayo kalawak ang pagkakilala natin sa Diyos. But when God tells us something, a direction, it is enlightened
it is clear that you can really walk on it without getting stumbled. Minsan ba ay naitanong mo na ito, kapatid? What is the path of life? At saan ba talaga patungo ang buhay? Where is life really headed? Di po ba? Nag-reflect tayo yun. Itong aking anak, saan ba pa siya papatungo? Pag-aaralin ko siya, mag-graduate siya, magtatrabaho siya. But where is he or where is she headed talaga? Just to have a family again and then siya din ay mag-aalaga ng anak at magpapalaki. Ganun ba ang buhay? What is the path of life? Alam niyo po, si King Solomon, nakilala bilang isa sa mga pinakamarurunong na tao, ay nakarating sa isang malinaw na pag-unawa tungkol sa kabuluhan ng buhay dito sa mundo. Sa dami niyang naranasan at sa karangyaan na meron siya, na-discover niya, finally, now I know, this is the meaning of life here on earth. Do you want to know it? Alam niyo po kung ano yung kanyang na-realize na kabuluhan ng buhay dito sa mundong ito? Ito po, meaningless. Utterly meaningless. Everything is meaningless. Inireveal ni King Solomon ang kanyang realization na ito sa Book of Ecclesiastes, sa Biblia. Para sa matalinong hari, ang buhay sa mundong ito and everything under the sun is vanity, just meaningless. He had many wives and concubines. He had so many riches. Popular siya sa maraming hari. Kinakatakutan at hinahangaan siya. Ayun sabi niya, you know, people, I have realized everything of it, vanity. Meaningless. Ang tanong ay, bakit kaya niya nasabi yun? Ang sagot naman ay, dahil nakita niya kung ano ang path of life ng isang buhay na nakatuon lamang sa mga bagay ng mundong ito. So if pabasahin natin ang Ecclesiastes at pag-aaralan ano ang pinupunto ni King Solomon, tapos heto tayo, gagawin ang lahat, isasakripisyo ang lahat, yumaman lamang. Sabihin sa atin ni King Solomon, okay, that's vanity. I've been there, that's vanity. It's meaningless. Pero saan nga ba, again, balik tayo sa tanong natin, saan nga ba patungo ang ganitong uri ng buhay? Ganito ang sinasabi sa Ecclesiastes 1:8-11. All things are well, wearisome. More than one can say. The eye has enough of seeing, the eye never has enough of seeing, nor the ear is filled of hearing. What has been will be again, what has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Is there anything of which one can say, look, this is something new. I have developed something. I have discovered something. It was here already long ago. It was here before our time. Mukhang bago lang yan kasi matagal nang nangyari iyon. No one remembers the former generations, and even those yet to come will not be remembered by those who follow them. Who was the richest man noong 1901? Ngayon, alam natin, 2026, who is the richest man. Pero 1901, sino siya? How much yung kanyang ano? Hindi natin alam. Mag-research tayo at baka merong nakaalam pa, nakapag-research nun. So, ayon po sa patotoo na ito ng pinakamarunong na hari, na si Solomon, ang path of life dito sa lupa ay isang cyclical o paulit-ulit lamang. Walang tunay na bago, walang pangmatagalang layunin, walang katiyakang dapat pag-asahan. Sa madaling salita, ito ay meaningless. Utterly meaningless. So makakapag-isip-isip tayo, bakit
pa ako magtatrabaho ng ganito? Ginagawing gabi ang araw at ginagawang araw ang gabi. Bakit di balik na rin? Bakit ganito ako mamuhay sa mundong ito? If meaningless naman pala. Kaya po mga kapatid, this is the reason why we really need to seek the Bible for what it's worth. Because the Word of God guides us toward the right path of life, a life that is truly meaningful. When you walk on the right path of life, being guided by the Word of God, you will discover the purpose of your work, the purpose of your business, the purpose of what you are experiencing right now. Nagkakaroon na ng kabuluhan. Dahil kung nakatutok lamang po tayo sa mundong ito, it will become cyclical lang, paulit-ulit lamang yan. Vanity, meaningless. But when the Word of God begins to makialam sa buhay natin, ibibigay noon ang meaning niyan sa bawat isa sa atin. So when we dedicate time to read and study the Bible, matututunan natin ang path of life na dapat nating tahakin ay hindi horizontal. Hindi lamang nakatuon sa mga bagay sa mundong ito na wala namang bago. Ang Biblia ang magpaparealize sa atin na ang path of life that is truly meaningful is a vertical path. Hindi ganito. Paganyan. Ang tamang direksyon dapat nating lakaran ay hindi talaga straight ahead, kundi direksyon na straight up, upward, patungo sa Diyos. Ito mismo ang na-realize o naging realization ni King Solomon. Dahil sa pagtatapos ng kanyang aklat, kung babasahin niyo po ito na wala this conclusion, parang maisip niyo, nakaka-depress naman itong book na ito. Pero inilahad lang ni King Solomon ang realization niya about life here on earth, life under the sun. Pero in the end, pinakita talaga niya ang ultimate realization niya. Ano po iyon? Ang sabi sa Ecclesiastes 12:13, now all has been heard. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. We parents, we know that our duty is to take care of our children, to let them know that they are loved. Our duty sa ating spouses ay to let them that our love is for everlasting. Pero ang sabi dito, the ultimate duty of man is to fear God and keep His commandments. Sinabi ng pinakamarunong na hari na everything under the sun is utterly meaningless. Kaya ang dapat nating pagtuunan habang tayo ay naglalakad sa path of life ay ang mga bagay above the sun. Kaya nga upward journey. Ibig sabihin, ang ating landas ay dapat humantong sa Diyos. Ang matakot sa Kanya ng may paggalang. So, nag-pray ako sa Panginoon na yun na hindi ako matakot lang dahil takot ako sa gagawin niya. Kundi maniwala that God is good all the time. Matakot sa Kanya ng may paggalang at makasunod sa Kanyang mga salita at kautusan. Pero paano nga ba iyon? How can we get to God? How can we be sure na ang way at path natin ay patungo nga sa Diyos? Dahil nakita nga natin kanina, merong mga daan akala nila tama, akala ng tao tama. Pero in the end, kapahama ka pala. So what will make us sure na ang way na nilalakaran natin, kung paninindigan natin na lumakad patungo doon, ay magdadala sa atin patungo sa Diyos. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos na yun sa Biblia ay sinabi ng Panginoong Yesus. Ang sabi niya, I am the way, the truth,
and the life. If you want to go to the Father, only I can take you to Him. Upang makarating sa Ama, kailangan talaga nating sundan si Kristo at matuto sa Kanya. Mayroong mga teachings ang Panginoong Yesus. Mayroon siyang pagpapahayag kung sino talaga ang Diyos. Pag-aralan natin ang mga tinuturo niya. Sundan natin siya. Let's listen to Him. Matututo tayo sa Kanya. Kaya nga po, we have, again and again, we have to seek the Bible for what it's worth. Dapat nating hanapin ang gabay nito upang tayo ay makapaglakad sa tamang landas patungo sa Diyos habang sinusundan si Kristo. Huwag po tayong mag-alala. The Lord is not rushing us. Hindi po tayo minamadali ng Diyos. If it takes time for you to know God more and more, just do it. Yeah, just do it. Just study the Word of God. You can discover that despite these busy schedules, you can find ways. God will help you find ways to open your Bible, read it, and meditate on it. Kung sobra talagang busy, hindi ko talaga alam kung meron talagang sobrang busy. Sabi ng isang preacher, wala talagang sobrang busy. Iba lang ang priority. Pero, kayo naman nakakaalam kung talagang busy po kayo. Yung suggestion po ng isang dito, magsimula po tayo sa Psalm 119. Just read one verse a day. And meditate. Wag lang basa. Meditate. You can do the meditation while doing your things, drinking coffee nga, or waiting for your meeting, or whatsoever, riding sa bus, dinadrive ka o nakasakay ka. Just open your Bible and go to Psalm 119. Take note of it. Nabasa ko ng verse 1. Basa ko na ang verse 2. And you will see kung paano paano natin mabibigyan ng pagpapahalaga ang Biblia. Sabi po sa Hebrews 1:1-2, in the past, God spoke to the prophets. He spoke to many people many times in many different ways. And now, in these last days, God has spoken to us again through His Son, Jesus Christ. Ibig sabihin, kung noon ay nangusap ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng mga propeta, ngayon namang mga huling araw ay nangungusap ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesus. If we want to know more about God, we need to know it from Christ. Get it from Christ. Learn it from Christ. And if we want to know more about Christ, we need to listen to His voice. We need to listen to His teachings. We need to know it from the Bible. Sapagkat sinabi niya, my sheep listen to my voice. This is my sheep. They listen to my voice. I know them, and they follow me. Kaya po, mga kapatid, habang binabasa natin ang Biblia at pinahahalagahan ang salita ng Diyos, as we seek the Bible for what it's worth, dapat nating hanapin ang liwanag, gabay at tanglaw nito na tiyak na magdadala sa atin kay Kristo, na mag-aakay naman sa atin patungo sa Ama na nagbibigay ng kasiguraduhan sa mapayapang paglalakbay sa landas ng ating buhay. God bless us all po. Sumayatin nawa palagi ang kaliwanagan at gabay ng Kanyang salita.